Kapatid, as of this recording, ngayon ay Huwebes Santo o Maundy Thursday, isa sa pinakamakabuluhang araw sa buong Holy Week. Sa araw na ito, ating ginugunita ang huling hapunan ng Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga disciples, ang paghugas ng paa at ang kanyang command na mag-ibigan. Pero higit pa rito, ito rin ang araw na nagpapakita kung bakit natin dapat pagkatiwalaan ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang bilang great moral teacher, kundi Diyos na nagkatawang tao. So recap tayo. According to Matthew 26, Luke 22, John 13, there are three main things or three main events nangyari. First, syempre, obviously, the Lord's Supper. Dito niya inihayag ang bagong tipan o New Covenant sa pamamagitan ng tinapay at alak na siyang sumisimbolo sa kanyang katawan at dugo. Pangalawa rito ay ang paghuhugas ng paa ng mga disciples niya. Isang tanda ng kababaang loob at tunay na paglilingkod. At syempre, yung panalangin sa hardin ng Gethsemane. Dito nagsimula ang kanyang paghihirap bilang man of sorrows. Guys, you see in Luke 22 verse 20, ang ating Panginoong Hesus ay nagsabi doon, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng aking dugo. Sabi niya yan, no? Na ibubuhos para sa inyo. So at this point, malinaw na hindi niya sinasabing siya ay ordinaryong tao lamang. He was instituting a new covenant, something only God has the authority to do. So here's my question. Paanong ang isang great moral teacher ay may lakas ng loob na sabihin ang kanyang dugo ay para sa kapatawaran ng kasalanan? My friends, great moral teachers don't claim to be the sacrifice for sin, but the Lord Jesus did. Bukod pa rito sa nabanggit, ang huling hapunan ay hindi lang isang ritual. Ito po'y fulfillment ng prophecy. Sa Jeremiah 31 verse 31, the Lord declares, sabi niya na siya ay gagawa ng bagong tipan. And by the way, si Kristo mismo nagsabi, sabi niya, ito ang aking dugo ng bagong tipan. That's the exact line of the prophecy na natupad sa kanya. At ang mga witnesses sa mga gospel accounts ay isinulat habang buhay pa ang ibang nakakita. So walang panahon para ito'y maging alamat. My friends, the gospel accounts are too early to be legend and too counterproductive to be lies. Bakit? Kasi kung gawa-gawa lang ito, hindi nila isusulat na ang kanilang leader ay nagsagawa ng paghuhugas ng mga paa ng mga disciples niya, so to speak. Isang bagay na nakakahiya sa kultura ng mga Jews. Pero, you see, isinulat nila ito dahil totoo. The word Maundy is from the Latin word mandatum. It means command, utos. Anong utos ng Lord? Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Yan ang command ng ating Panginoong Hesus. Ngunit hindi po 'yon sentimental. Bagkus ito po ay sacrificial. Hindi lang siya nagturo ng pagmamahal. Ito po ay kanyang ipinakita hanggang kamatayan. At dito natin nakikita ang authenticity ng kanyang misyon. Kung siya po ay huwad, bakit siya magpapakamatay o bakit niya iaalay ang kanyang sarili para sa misyong alam niyang peke? My friends, liars make bad martyrs. Jesus went to the cross knowing what would happen. Kaya sa mga nagsasabi na Jesus never died by crucifixion because God rescued him, are we talking like this na parang nagsisinungaling ang Diyos when it comes on the prophetic lines like he was crushed, na by his wounds we are healed? Think about this for a moment. So ngayong Huwebes Santo, mga kapatid, naway huwag nating palampasin ang katotohanan. Si Jesus ay hindi alamat, ang kanyang huling hapunan ay totoo, makasaysayan, at mayroong prophetic fulfillment. At ang kanyang mensahe napakalinaw. Pagmamahal na may kababaang loob at sakripisyo para sa kasalanan ng sangkatauhan. Si Jesus mismo, ang ating Panginoong Hesus, ay Diyos na naglingkod, na nagbigay, na nagligtas. Mga kapatid, you don't follow Jesus because it's easy.
you follow Him because it's true. Magandang gabi. God bless.